Sa aking pagmimisyon doon sa Pico de Loro ay may nakakatuwang pangyayari. Dito ka, dito. Ang dala ko doon ay yung baston. Yun ang hawak ni Juan, ni Viking. Yan ang Diyos ng mga inchik, si Viking eh. Pero maliit yung kanya. Pero sa akin, ang dala ko, halos kasintaas ng balikat ko. At yung hawak niya eh, mahinang kwan yun eh. Yan ay nakuha ko sa Pangasinan. Dalawa yan pero inagaw nila yung isa. Nawala bigla eh. At may dala din akong palayo na linagyan ko ng kwan. Linagyan ko ng mga sinunog ko. Kaya kumut-kut ako ng konti para hindi magtagi-tagilid. Kaya yun ang kwan. Ayun. Kaya yun ang kinuha ko. Kinuha ko ng konting lupa, tinabunan ng konting lupa pagkatapos linangisan ko para hindi nila makita. At habang nandun ako, napansin ko yung, alam niyo yung patulan tuyo na. Pag binalata mo, yung hibla noon. Ganun ang nakuha ko doon sa palanan noon. Doon sa palanan na yon, nung napunta ako sa Picos de Loro, ay sa palanan, sa Isla del Diablo, may nakita akong palutang-lutang na mansanas. Ako, paano kayang kwan nitong mansanas na ito? Siguro, nahulog mula sa barko, napadpad dito. Yun ang mga naglalaro sa kaisipan ko. Pero yung mga kwan na yan, nung mahawakan ko, bakit napakagaang ka ako? Di, ang ginawa ko, binalatan ko. Ang nakita ko yung nung maalis yung balat ay yung hibla nga ng yung hinog na patula na kwan. Ganun ang laman niya. Kung mansanas ito, hindi ganyan ang laman kako. Kaya naglaro yun sa kaisipan ko pero hindi ako masyadong nagkikibuna. Ako na nakakaalam noon. Hanggang sa yun na nga, yun ang nakuha ko, naisip ko na yung kwan na yun, kaya siguro patapos na ang trabaho ko. Ako. Kaya nung kinabukasan, nung sinunog ko yung nakuha ko na kwan at saka yung bunga ng parang malunggay, may sikreto yung parang bunga ng malunggay pero hindi ko na kailangan sabihin eh. Dahil parang magkakagulo kung kwan eh. Kung ikukuhan ko, marami maghahanap eh. Kaya yun ang mga sumpang sinunog ko na kwan, nasa palayo. Pagkatapos ngayon sinunog ko din itong mga dala ko. Ngayon, nung kinabukasan sinunog ko yung dala kong nakuha ko doon sa Pico de Loro, ay nakuha ko na nga yan. Yung nabalitaan ko, hinuli na si Duterte. Eh, parang klinisenta ko lang yun doon eh. Ngayon, ano ba yung Pico na sinasabi? Pico de Loro. Eh, yung Pico de Loro, di yung tuka ng loro yan. Ngayon, ang loro, madaldal yan. Kaya ngayon, sila na nagsisiraan ngayon. Hindi na nila kayang pigilan pa yan. Nung masunog ko itong mga ito, kinabukasan, lumarga na naman ako, inutusan ako sa Laguna para dalhin yung mga nasunog na yan. At napunta nga ako doon sa bayan ng Santa Maria at saka Sinuluan.
doon ko binagsak yung kwan na yan. Pagkatapos pinauwi na ako. Pero mula sa Sinuluan, hindi na ako pinabalik doon sa Mabitak para doon ako sumakay ng papuntang kwan na, papuntang Sampaloc o di kaya kwan, bababa ako sa Ortegas o di kaya doon sa kwan, dito sa Rosario. Parang pakubaw na ako. Pero ang ginawa sa akin, pinapunta ako muna ng Santa Cruz. Mula Santa Cruz, sumakay ako papuntang Cubao naman, sana. Pero hindi eh. Ang kwan sa akin, sumakay ako papuntang Pasay, dun sa Benya. Kaya nung kwan na yun, sabi, mayroon kaya hatid doon sa kwan, doon sa pinagpataguan mo ng baston. Pinabibigay yung langis doon. Kaya sabi ko, ay nasiraan, naplatan yung jeep. Ako, ang sabi sa akin, puntahan mo yung lugar na kung saan ka isinilang. Natatandaan ko yung lugar na yun na sasabi sa akin ng aking magulang noon, ito nga yung Sapero. Nagtanong-tanong ako, sabi tinuro. Kasi nung maliit ako, talagang mahilig ako magkuhan doon sa rails ng train noon eh. Kaya madalas akong pagalitan ng kuhan. Yun din ang dahilan. Kaya nagkuhan kami sa Zambales. Dahil hindi nila ako kayang pigilan eh. Kung saan ako naggagala noon eh. Nung makuhan ko yon, ang sabi sa akin, may pupulutin kang bato. Pero doon sa pakuan, may pinakuha sa akin na isang dahon ng snake plant. Pagkatapos sabi, meron kang batong pupulutin, itim at saka puti. Ngayon, doon sa itim, may tuldok na puti. Samantala yung puti, wala naman na tuldok na itim. Kaya nga, may kahulugan yon. Kaliwa, kanan. Hindi mo pwedeng yakapin yung kaliwa kasama ng kanan. Kundi yung kaliwa ay yan ang dilim na liliwanagin. Kaya nga may tuldok na puti. Nung makuha ko yun, di naihatid ko na yung langis, uwi na ako. Ngayon nandito yun, hindi ko pa nasusunog. Siguro may dahilan pa, mayroon pa siguro akong kukunin para sunugin. Ngayon, yan ang yung misyon ko na yan, na talagang napakahalaga niyan. Ngayon pinag-aralan ko itong salitang, yung pamagat na sapero. Kasi may mga iba-ibang kulay eh. May pinakita doon sa isang kakilala ko na pag pumikit daw siya, ang nakikita niya, puti, itim, berde at saka dilaw. Wala yung blue. Ngayon, pag nakadilat daw siya, naaninaw din daw niya. Ako pangitain yan. Pero hindi ko pa alam kung ano yung kung yan. Kaya dito ngayon sa sapero ko nakuan yan. Kasi may mga kahulugan ng kwan eh. Ang kwan ng sapero eh. Kasi lahat ng bagay may katapusan eh. Inumpisa mo, may katapusan. Kaya nga siguro patapos na itong misyon ko dahil ipinakita na sa akin kung saan ako sinilang. Sa kaisipan ng mga tao, ang tagumpay ay makakamit lamang kung may pagsisikap ang tao. Ngunit hindi yan ang katotohanan. Kaya kung wala yung panang tulong ng kataas-taasan, mahirap din tayong magtagumpay. Karamihan sa mga tao ay hindi kayang tumanggap ng ganitong uring katotohanan.
Unang-una, kapag ang tao nagtagumpay, ay naging karamihan ng individual. Yung parang pangkaraniwan na lang kung nagtagumpay ka. Gumugugol ng maraming oras na umaasa at naghihintay sa kanyang Diyos upang ipagkaloob sa kanila kung ano ang hinahangad nila. Kung hindi rin kikilos ang tao, wala din mangyayari. Kaya nga may kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi dapat iyasan ng mga tao ang kanilang kapalaran dito. Na madalas nang sinasambit, bahala na ang Diyos. Yan ang madalas marinig yan, bahala na ang Diyos. Bahala na sa amin ang Diyos, yung mga ganon. Pero hindi dapat iyasa. Dahil kung hindi ka, yung nga sabi ko, kung hindi ka din kikilos, wala din mangyayari. Para kang siwan tabad na nakangangan na lang doon para mahulog yung bunga. Kaya kung minsan, ang tao din ang gumagawa ng kanyang kagipitan Naghahangad ng mas higit kaysa kung anong meron siya. Kaya, napakahakwan Yung sapero na yan, yun ang ikinuwang ko. Kasi maraming bagay yan Yung sapero na yan, kasi nandyan yung tagumpay mo Kaya napakabigat ang kwan nito Kaya kailangan maging matatag ang tao. Kaya nga sabi ko nga, kahit nga ako nag-iisa, lalabanan ko ito. Yan na lang ang naging katwiran ko. Kasi yun na nga mga trabaho ng mga tao na kwan Kung minsan, ang sapero ay simbolo ng kalangitan, tagapagtanggol ng inosente. Kaya yan ay maraming kon yan yung kon ng sapero Ang simbolo ng sapero ay kapangyarihan at kalakasan, ngunit may maunawain at makatwiran pagdating sa paghatol. Kaya siguro pinakita na yan sa akin dahil parang magbabago na yung trabaho ko Hindi ko na kailangan pahabain pa itong koneto Dahil yung kaguluhan na ngayon mangyayari, yan ang sinasabi ko, matagal ko nang inaantay Yung kaguluhan na yan Marami na rin military ng kwan. Siguro, napapansin nila, marami na rin hindi sumasahod. Kaya nga nagkakaroon ng meeting ang mga tresurero ng mga barangay para palabasin yung kwan hindi naman nila pwedeng gawing pera yan. Mananagot naman sa IMF itong Central Bank natin. Dahil itong Central Bank na BSP, hindi yan ang tunay na Central Bank. Ang tunay na Central Bank ay yung bago pinalitan ni Marcos ng PNB. Kaya itong mga kwan na ito ngayon, maraming bagay na dapat pa natin unawain. Kasi ang tao, nakakwan kay Duterte, ano ba si Duterte? Magnanakaw.
Ngayon, hindi ba gumawa ako ng sulat na i-DNA nila si Duterte kung yan ang tunay na Duterte. Dahil may nagsabi sa akin, yung kung na yan ay si Hermogenes Esperon, yung dating national advisor ni Duterte. Ginawang mukha ni Duterte yan. Para siguro, alam niyang isasagot dahil yung hinuli nila ay yung bago lumipad papuntang Hong Kong ay hindi yan din ang tunay na Duterte, kaya siya ikinuha dito kay Esperon para alam niyang isasagot niya. Pinadi-DNA ko yan. Tama, pupunta si Sara doon para makita. Yan ang ikinuwang ko dahil maraming kanyan katulad kay Marcos. Yung BBM na yan, iba yung kumandidato, iba yung nakaupo, iba yung kwan. Kaya nga sunod-sunod na yan, parang kwan na yan Parang domino effect na yan na pag gumanong ganon na yan, magbabaklasan na yan. Magtutumbahan na yan. Kaya ngayon yan, katulad ng ginagawa ni Elon Musk, ay sabi niya, siya daw magkukuha ng magbubukas ng mga kayamanan. Dibuksan lang niya. Yan sinasabi ko, hindi umobra kay Trump, ito na pumapapil sa Elon Musk. Kaya yan ang kwan, kasi yan ang kwan na yan, iisa yan. Hawak lahat ng kwan yan. Mga tao din ng mga Marcos yan. Napaka kwan nito. Ngayon, tungkol doon sa kwan ni Trump na kwan, nawawalang ginto, tsaka ko na lang ikwento yun dahil, pero parang kwan na nga, sige na nga. Yung, ang kinakatwiran nila, kasi kung kwan daw, kaya nawawala yung mga ginto, yung ginto ipapahiram sa bangko. Ngayon, kung may bibili ng ginto, binibenta nila. At yung kwan, babayaran naman. Hindi ganun. Hindi ganun ang naging patakaran yan. Kundi, yung ginto, naka-stack lang yan. Dapat. Bakit? 4% na lang, ay 0.4% na lang natitirang ginto ng Amerika. Nasaan ngayon yung ginto ni Marcos? Yan sinasabi ko, walang ginto si Marcos. Yung mga treasure ni Marcos na nakuha, napunta sa China. Yan ang tinatanong ko sa kay Siping. Mantakin mo, napupunta lang sila dito, inaangkin na niya lahat ng mga ari-arian ng Pilipinas. Kaya sabi ko nga, pag ako nakaupo, yan lahat na inject dito, patatalsikin ko. Umuwi sila sa bansa nila. Wala akong pakialam sa kanila. At kung hindi umuwi yan, pakukulong dito. Mantakin mo sila ng nagiging hari dito. Pati yung mga Koreano na yan. Amerikano na nagpapahirap sa atin. Kung tayo pupunta sa Amerika, ang daming cheche-bureche, ang daming hinahanap. Pero pag ibang bansa, punta sa kanila, may pera ka, may pamasahe ka, itong visa mo. Ngayon, sila naman ang pahirapan dito. Kaya kinukuha nila yan. Di ba? Sinabi ko, ang kumakanlong upang hindi mahuli si Duterte, itong China. Ngayon, nagre-rebelde ang China. Kasi maraming katotohanan na lalabas Si Duterte yan, pag nagipit yan, parang loro yan. Kaya nga napunta sa Pico de Loro, parang loro yan. Madaldal yan. Walang kakuan yan. Kaya nga pinalitan siya ni Esperon para makontrol niya. Kaya yan ngayon naman ang pinadi-DNA ko. Wala namang nagsasalta ng mga ganyan Ultimo mga media, kaya nga kawawa din itong mga media sa akin itong mga vlogger na ito Dahil nako, huwag niyong sabihin na hindi ko kayo pakukulong. Kay babae, kay lalaki, wala akong pakialam dyan. Si Marlica, pagtatanggol niya si Kwan, pagkatapos si Lady May, pagtatanggol niya si Trump,
Sabi ko nga palibasa binhi ng ahas itong mga putang ng mga ito Kaya ganun na lang Mantakay mo, binenta na tayo sa China. Pagkatapos, ganyan pa rin ang pagtatanggol pa rin nila. Siguro pinangakuan sila na kahit anong mangyari, magiging hadlang ako sa kanila. Ako, mag-aantay na lang. Inaantay ko magkagulo. Yung mga pulis, pag nakita ko, titingin-tingin, pag sinabi ko, tinignan ko ng masama pagkatapos, sinyasan ko lang. Pag ginanong ko, alis kagad yan Ngayon, na yung mga pulis na yan, sinasabi ko, hindi pera ng gobyerno ito. Anong pakialam ko sa inyo kung wala kayong sahurin? Hindi ko na tatagalan ng pagsasalta. Naman na. Total, tapos na naantay ko na lang magkagulo. Ano pang aakyat na ako. Kasi hindi alam ng mga tao na ako ang nagreklamo sa ICC. May reklamo sila, pero ako, yung sa akin, hindi pwedeng hindi nila aksyonan. Yung iba, hindi nga aksyonan yan dahil nga dyan sa China, yung nga sinasabi ko, na bakit may veto power ang China samantalang pinanggagalingan ng pundo ng United Nations at saka yung mga agency niya nagmumula dito sa kayamanan ng Pilipinas. Kaya pati si Bongbong, makukulong yan dahil may reklamo din ako sa kanya. Huwag niya sabihin na hindi. Ayan, si Lisa, nahuli na doon. Paano yan ngayon? Ang gagawin nyo? Talagang lahat na lang na kalukuhan, ginagawa na ninyo dito. Kaya yung nga sinasabi ko, umpisa naman paggising niya. Yung ang na nung ewan ko kung bakit na yung kay Harold Respicio. Totoo yan siya. Nung ko pa sinasabi yan, na yung mga eleksyon na yan ay walang kwenta. Magnanakaw na nga, nananalo pa. Dahil may daya dyan. Malaki ang dayaan dyan. Kaya nga ayaw nung patanggal ng putang ng Browner yung yung communication tower ng China Kung bakit hindi ninyo hanapin si Bilbis. Yan ang tumatanggap ng mga sa Cavite. Mga election return. Mantakin mo, Antimano, 20 million kagad, hindi naman. Siniguro kagad nila Ako, sawa na rin ako sa pagsasalita Itong huli kinuha nila yung sa 4 kids nang nakalagay. Bahala na kayo kako. Total, nasa inyo na yung mga sumpa. Kaya, huli na ito. Mag-aantay na lang ako ng pasabi kung kailan ako akyat. Kung hindi, kukunin ko yung party ko. Yan lang. Dahil ngayon, yung mga DDS na yan wala akong pakialam sa inyo, hindi kayo kasali dito. Desisyon ko yan. May karapatan ako magdesisyon kahit anong kanyo. Wala kayong magagawa pag ginusto ko. Yung mga BBM na yan, nagyayabang, wala din kayong dito. Yung mga military na yan, hindi kayo kasali dito. Pwede kayong magtrabaho, pero hindi kayo kasali dito. Kasi ako, may sarili akong army. Hindi na inyo kilala. Yan ang sinasabi ko. Mayroon akong sariling army. At hindi ninyo kayang patayin yung mga yun. Sila nakahandang tumulong sa akin. Kaya, nakakatawa itong mga putang ng mga politiko. Dito, parang pinukpok na kulay na itong mga politiko na ito. Tama,
Hindi na sila kumikilos, wala na investigasyon. Kung wari, recess. O bakit hindi kwan? Kasi yung katangahan ninyo, yan ang sinasabi ko. Isa si Bongbong na pumirma para magiging kasapi ng ICC, akala niya siguro pwede siyang makaligtas doon. Dahil hawak nga nila eh. E paano ako? Pagkatapos, ang katangahan ng mga kongreso, akala siguro ni Juan, sasabihin lang ni Duterte na, Juan, sasabihin lang ni Duterte, hindi na tayo kasali. Eh, tanga-tanga. Eh, hindi naman siya ang tunay na abogado, hindi naman clone din yan. Di, yun lang ang salita niya. Pero tanga din itong mga kongreso na ito, hindi nila inamen. Kasama sa pag-ratify yan, Congress, pero dapat kasama din sa pagkuhan. Pagkatapos itong mga tanga-tangan DDS na ito, mga vlogger na sasabihin nila na, bakit ganun? Yung soberanya natin, inaapakan, ulol, putang ina ninyo mga DDS kayo, mga animal kayo, di puta kayo lahat. O, ano pang reklamo nyo? O, tatanga-tanga kayo. O, ikaw Panelo, tanga-tanga ka. O, ikaw Bongo, tanga-tanga ka. O, yan sinasabi ko sa inyo, mga tanga kayong lahat. Dahil abogadillo ka. Abogado ka, pero wala kang alam. Tanga-tanga ka, Panelo. Hutang ina ka. Kayong mga abogado dyan. Walang jurisdiction ng Supreme Court sa ICC. Ano nga habulin nyo doon? Sasabihin lang sa inyo ng Supreme Court, hindi rin natin pa inikwan, di kasali pa. Hindi namin ng Kongreso, di kasali pa rin. Akala siguro itong putang ng clone na Duterte na ito, alam, kaya nga, isa-cross ng clone ito eh. Itong mga kwan natin, mga namumuno sa atin, marami dito mga clone. Ako nga pinagawa ni Bongo, kaya nga sabi ko, mag-ingat ka sa akin, saan ka tatakbo? Tatali kita sa maliit na bangka, pahamid kita sa Miss Philippines. Total, inaangkin ninyo inchik nyo yung mga yan. Putangin ng mga yan. Kaya nga, pinapapatay na lahat na yung mga kwan eh. Yung mga elders eh. Yung mga kwan, pinapapatay na ng mga CCP. Dahil malalantad na sila sa kanilang kwan. Kaya nga pinagtatanggol ni Siping, itong clone din si Siping, pinagtatanggol itong kwan na ito, Duterte, dahil marami malalantad na katotohanan pag yan ang nagsalita. Dahil siyempre, bakit? Ang katwiran niya, bakit ako lang? Ang magdudusa. Kaya nga, mga tanga-tanga eh. Kaya nga, ang dami niyong tanga. Mga DDS, mga Marcos, ang dami niyong tanga. Kayo sa Kongreso, ang dami niyong tanga. Mga bobo. Kaya nga sabi ni Enrile, abogadillo eh. Ngayon, kanya-kanyang baliktaran niya, kanya-kanyang ligtas na yan. Merong nga senador na nagkiki-friend request na sa akin eh. Kaya tawa-tawa lang ako sa kanya eh. Hindi na nila alam ang gagawin nila eh. Kaya yan, hudyat na yan, nakatapusan na ng trabaho ko. Antayin ko na lang. Ano pa, yung pagkagulo. Pasukin ko talaga yung Malacanang. Pag nandiyan ka Bongbong, ngungudgud ko yung mukha mo sa simento. Tandaan mo yan. Dahil ikaw, may reklamo din ako sa ICC, sa iyo. Kaya alam ko, uhulihin ka rin. Tapos ginuha ng soberanya. Anong soberanya pinagmamalaki ng mga putang ng mga Duterte na yan? Binenta mo nga ang Pilipinas? Hindi, wala kayong kibo mga DDS. Mga hido di puta kayong lahat. Kako. Wala kayong alam, mga tanga-tanga kayo. Kaya diyan ako masyadong galit eh. Nakinabang na kayo. Kaya nga sabi kong noon pa, kung tinulungan ninyo mahirap, makikipagtulungan ako sa inyo para mapadali. Hindi eh. Putang ina yung mga Marcos na ito, inaangkin eh.
Ultimo, lahat, inaangkin, binenta. Oh, tapos sasabihin kalaban ng China kalaban ni Marcos ang China, ulol. Putang nila yung mga didi, mga makamarcos. Oh, mga ulol kayo. Mga siraulo kayo. Bakit ko sinasabing siraulo kayo? Oh, o hindi ba ninyo alam yung elders na pinagmamalaki ni TBM? Oh, ano ba si TBM ngayon? Ayun, bulok na yung bangkay niya. Kaya, yan na, tapos na.